Tayo magbabasa ng salita ng Panginoon. If you have a Bible, join with me to read the book of John, chapter 10, 1 to 10. The book of John, chapter 10, 1 to 10. Dahil ngayong buwan po ito, pinagdiriwang ang Pastor's Month, tsaka Teacher's Month, natapatan natin ang Biblia, ang lahat na ating pong gagawin ngayong buwan ito. Aklat ng Juan, babasahin natin sa English, John chapter 10, verses 1 to 10. Verily I say unto you, verily, verily I say unto you, he that entered not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is the thief and a robber. But he that entereth in by the door, he is the shepherd of the sheep. To him that porteth openeth, and the sheep hear his voice, and he called his own sheep by name, he leadeth them out. Verse 4, basahin natin verse 4. Kayo naman magbasa, verse 4. Verse 5, and a stranger will they not follow, but we will flee from him, for they know not the voice of strangers. This parable spake Jesus unto them, by the understood that what things they were which he spake unto them. Verse 7, shall we read verse 7? Everybody. Verse 8, all that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. Verse 9, I am the door, by me, if any man enter in, he shall be saved, and he shall go in and out and find pasture. Lahat sabay-sabay. Verse 10, Amen. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang salita. Tayo manalangin. Pagpalain mo po ang lahat ng mga anak mo ngayong umaga, ikalawang service, 10:30 to 12:30. At lahat ng pumunta dito, Ama, at nanonood ngayong pangalawang service, ay i-bless mo lahat kami. Sa pangalan po na yung kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo, that He is our only Savior and Lord. He healer and deliverer, the great provider, the soon coming King, King of kings and Lord of lords. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo ngayong umaga. Huwag mo silang hayaan lalabas sa lugar na ito na hindi nila nakakatagpo ang lahat ng pangailangan spiritual, material, physical, pinansyal. At buksan mo po ang langit, patuloy ang kalusug at kalakasan sumaaming lahat. And we declare today, as for us and our household, we will serve the Lord. Ang mga nalulungkot, bigyan mo ng kagalakan. Ang mga nangihinay, bigyan mo ng kalakasan. Ang mga may sakit, ay bigyan mo po ng kagalingan. Anoint your servant, help me to speak your word today, at sama-sama dinudulog namin sa iyo ang bansang Israel sa mga sandaling ito, bigyan ng kapayapaan at ipagtanggol ang iyong bayan ng Israel in the name of the Lord. We thank you and we bless you in Jesus' name. Amen and amen. You may be seated. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed today. Naku, mahina. Sabi mo, you are blessed. Okay, taas natin dalawang kamay natin. Sabi natin, I am blessed forever and ever. I am highly favored with God and men. I receive long life, mahabang buhay, pinagpalang buhay, masayang buhay. I am rich, I am not poor. This church is blessed by the Lord. I receive it. Amen. Amen. Huwag natin kalilimutan, sabi ng Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Basahin natin lahat. 1, 2, ready, go. One more time.
So, araw-araw, babanggitin natin, ako'y pinagpala, ako'y malusog, ako'y malakas, wala akong sakit, ako'y hahaba pa buhay ko. Why? Sabagat kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. This is a very powerful ginawa ng Diyos in dilahan natin. And those who love it will eat its fruit. Kung paano ka nagtagumpay ng buong Setyembre, kung paano ka ngayon, yun lahat ay sinalita mo. Kung gusto mo matalo ka, matalo ang tao, huwag magtagumpay. Puro negatibo sasabihin. Pero wala dito nun. Lahat tayo masasaya. Sabi mo sa katabi mo, bawal malungkot dito. Lahat tayo pinagpala ng Panginoon. Amen? Sino gusto mahabang buhay? 120. Amen. Amen ang amen. Hallelujah. Ngayong umaga ay mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Ang ating topic ngayong umaga, Bless the Man of God. Bless the Pastor. O Bless the Pastor. Pakilagay yung title natin. Bless the Pastor. Ayan. Sabihin mo sa kanila, Bless the Pastor. Ang bawat church, tinatawag na born again Christian, meron tinatawag na pastor. Ang tawag ng pastor. Nung hindi pa tayo born again, ang tawag sa mga ngaral, pare. Tama ba? Ngayon, bakit merong bishop? Ang bishop, ang original, nasa Bible. Iyon ay nangangalaga sa mga kapasturan at maraming na pinagpapasturan. At ang pastor, ang inaalagaan, ang tawag ay sa literal. May pastor, merong, ano inaalagaan ng pastor? Tupa. Sa literal, yon. Sa spiritual, ganon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, amoy tupa ka. Ang tawag sa mga miyembro ay tupa. Amen. Ang mga tupa ay maaamo. Pero ano kabaliktaran ng tupa? Kinaldereta. Binaliktad Ang contemporary ng tupa ay kambing. Ang mga kambing, nag-iisa sa buhay yon. Ang mga tupa, kailangan ng pastor. Kapag ikaw ay tupa ng Panginoon, kailangan mo ang sagot. Pastor. Kaya tayo nandito ngayon. Ngayon, tingnan natin sa Bible, bless the pastor. Kaninang umaga tinuro, honor the man of God. Saan ba galing ang pastor? Number 1, the importance, the calling of the pastor. Lagyan natin. By the way, salamat sa Panginoon, meron tayong, ang tawag dito ay LED. It costs 650,000. Regalo ng Diyos sa mga JCTD member. Ang mahina ang palakpak, hindi na niniwala. Ito binili natin hindi hulugan. Pay to cash. Mayayaman ang taga-Jesus Christ the Deliverer. Kasi pag hulugan, umaabot ng 750,000. Di sayang 100. Nakatipid na ako 100. Pag magre-renta tayo bago mag-anibersaryo, 50,000. So nakatipid ako ng 150. Kaya marunong ang mga anak ng Diyos. Kaya binayaran ko ng 600, iba yung installation, 50,000. Kaya umabot ng 650. Purihin ang Panginoon, God is our great provider. Di ba ang ganda? Kaya tuwing linggo, pag nakukunan kayo ng picture, bago kayo pumunta dito, mga babae, magme-makeup kayo. Kasi naka-live kayo Ang mga lalaki naman magsusuklay. Amen. Yung mga wala pang ngipin, magpagawa ng ngipin. Kasi baka makita kayo doon, nakanganga kayo doon, no? Alright. Kaya for the glory of God, ito ho ang LED. Nung ako'y nakita ko, nasa likod ako kanina, parang maliit, ano? Parang lumiit pa Kasi yung nakaraan dyan, puro kindat ng kindat. Kinikindatan tayo sa Bible, sabi ng Biblia, mag-ingat sa kikindat-kindat. Kaya pinatanggal natin, pinalitan ng Diyos na maganda. Amen? Praise God. Kaya palakpakan ba natin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa atin lahat? Amen.
Alright, tingnan natin. Number 1, yung pagkatawag sa pastor. Ang pastor ay galing sa puso ng Panginoon. Lagay mo yung verse, Jeremiah 3:15. Basahin natin lahat. Ang sarap mag-preach, ang ganda, oh, ha? Praise God. 1, 2, ready, go! Saan daw galing ang pastor? Sa puso ng Panginoon. Kaya ang pastor, alimbawa, pumunta kayo dito, may pastor. Ano pangalan ng pastor? Bishop Ted. Kapag ang tupa, hindi kilala yung pastor, ang tawag doon, tupang ligaw. Alright. Pero kapag kilala ang pastor, tagan-tagaroon talaga yon. Sabi ng Bible, I will give you shepherds according to my heart. And who will feed you with knowledge and understanding. Kaya ang mga pastor, yan yung nagpa-follow up sa inyo, kumukumusta sa inyo, nagpe-pray sa inyo. Lahat yan gagawin ng pastor. Bakit? Galing sa puso ng Panginoon. Pangalawa, 1 Timothy 5:16-17. Pakilagay mo down. 1 Timothy Pangalawa, una, ang pastor ay galing sa puso ng Diyos. Pangalawa, he has a double honor. Balik mo sa verse. Basa, mga kapatid. Let the elders who rule will be counted worthy of how many honor? Double honor. Kung ang iyong anak binibigyan mo ng isang hamburger, sa pastor, 2 hamburger. Double burger. The elders who rule will well counted worthy of double, how many? Double honor, especially those who labor in the word and doctrine. Kaya yung nanay mo, nanay Batago, mami mo, ha? Mama mo na nasa Japan, double honor. Ano ibig sabihin ng double honor? Double honorarium. Kaya bibigyan mo na, kung binibigyan mo 1,000, 2,000 bibigyan mo sa mama mo. Yung mama niya yung nasa Japan, yung ating pastora natin sa Ebina. Sa Ebina, si Pastora Maribel. Alright. Double honor. Kaya ang pastor, kagalang-galang. Kaya ang mga naglilingkod sa Diyos, hindi ordinaryo, galing una sa puso ng Diyos yan, double honor. Tingnan nyo ang, basahin natin sa, ilan honor ang ginamit sa magulang? Isa lang, Ephesians 6:1-3. Pakilagay mo nga doon. Wala to sa, ano ko eh. Ngayon ko lang sasabihin. Honor your father and mother. Verse 2. Lagay mo sa verse 2. Verse 2. Basa. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. Ilang nilagay na salita? Only one honor. Sa pastor, ilan? 2. Double honor. Kaya kapag ikaw may pera, para makakuha mo sa Tagalog, sino dito may magulang pa? Taas ang kanang kamay. Ilan na ibibigay mo sa nanay mo? Kung 1,000, para makuha nyo lang, literal na, para makuha mo. Kung ang binibigay mo sa nanay mo 1,000, sa pastor ilan? 2. Kung 1 wings lang ng manok, 2 wings. Walang umi-amen. Kung 1 kilong abukado ibibigay mo sa nanay tatay mo, sa pastor ilan? 2 kilo. Usol lang sones ngayon, 1 kilo lang sa nanay, 2 kilo sa pastor. Walang umi-amen na. Alright. 1 Peter chapter 3 verse 7. 1 Peter chapter 3 verse 7. Yan. Husband likewise dwell with them with understanding, giving honor to the wife. How many honor for your wife? Just only one. How many sa pastor? Double honor. Oh, 1 takal na rice sa asawa. Ilang takal sa pastor?
Dalawa, para tumaas ang sugar. Alright. Double, what? Giving honor to the wife. Pag sinabing honor your wife, yung sweldo mo, bigay mo sa asawa mo. Walang umi-emi ng mga mister. Amen. Honor your wife. Alright. Pangatlong salitang honor. Unang Pedro. Tingnan natin sa 1 Peter. Ilan ang ginagamit sa hari? First Peter chapter 2. Verse 17. First Peter chapter 2, verse 17. Basa, mga kapatid. 1, 2, ready, go. Honor all people. How many honor? Isa lang. Ibig sabihin, igalang mo kapwa mo. Kasamahan mo, kaibigan mo, kamanggagawa. Honor. Ilan sa pastor? Dalawa. Love the brotherhood. Mahalin mo yung kapwa mo. Fear God. Honor the king. Ilan ang honor sa hari? Isa. Sino yung mga hari sa Pilipinas? Presidente, gobernador, mayor. Sa pastor, ilan? Double honor. Kaya, alam mo, ang pastor, kasi nga galing sa puso ng Panginoon. Ang mga politiko, saan galing? Sa ballot boxes. Kasi bumoto tayo nanalo siya. Pero ang pastor galing sa puso ng Panginoon. Kaya sabi dito, pinapakita ko sa inyo kung gaano kahalaga ang pastor. Say hallelujah. Alright. Ngayon, pangatlo, ang pastor ay he has a holy calling. Okay, he has a holy calling. It is a holy, pastoring is a holy calling. Pangatlo. Ano pangatlo? Ay, pakita mo nga mga mukha ng mga, wag mo na ilalagay yan. O, kitang-kita kung may makeup kayo at saka kung mapula mga pisngi. Okay. Pangatlo, ang pagpapastor, it is a holy calling. Iyan ay banal na pagkatawag, ang pagpapastor. Alam niyo ba, pinakamahirap sa fivefold ministry? Ang fivefold sa Biblia, pastor, apostle, teacher, evangelist, and propeta. Pero ang pinakamahirap yung pagpapastor. Kasi ang pagpapastor, pag-aalaga ng tupa mula sa sinapupunan hanggang sa mamatay ang kanyang biyanan. Amen? Pag-aalaga yan. Kaya ang pagpapastor, holy calling. Sabi natin, holy calling. Kaya yung mga pastor na nawawala, baka hindi tinawag ng Panginoon. Kasi maraming pastor na nagwawala, nagwawala-walaan. Pero ang tunay na pastor, uulitin natin, galing sa puso ng Panginoon. Basahin natin sa 2 Timothy chapter 1, 2 Timothy 1:9. It is a holy calling. Everybody, read please. Who has saved us and called us with a what? Holy calling. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, banal ang pagkatawag. Not according to our works, hindi dahil magaling. Tandaan niyo po, ang pagpunta niyo rito, hindi dahil magaling si Bishop Ten. At di dahil din pogi. Alright. Kundi, holy calling, not according to our works, but according to His own purpose. Everyone say, God is a God of purpose. Say it again, God is a God of purpose. And grace which was given to us in Christ Jesus before the time began. Kaya yung mga pastor, mula pa lang sa sinapupunan ng inayahan, alam na pagpapastor ka, alam na maglilingkod ka sa Diyos. Ang tawag doon, holy calling. So, naintindihan ba natin? Say hallelujah. Number 4, wala dito yan, dagdagan natin, 1 Corinthians 4:15. Ang tawag sa mga pastor ay father in faith. 1 Corinthians
15. Mukhang lagi nakatapat doon. Siguro malakas kayo magbigay. Ano? But sa inyo lahat nakatapat, hindi tinatapat doon. Alright. Basa. 1, 2, ready, go. Naintindihan nyo ba yan? Sabi doon, kahit na kayo'y marami kayong guro, 10,000 mga guro. Minsan nanonood kayo sa Facebook, sa YouTube, nabe-bless kayo. Ang tawag doon, teacher, instructor, pero hindi nyo tatayo. Sino dito mga anak? Taas ang kanan kami mga anak. Sino ba, Sino ba obra maestra mo sa pamilya mo? Di ba magulang mo? Hindi pa pwede mga artista, magulang. Ayan. Yet you do not have many fathers, for in Christ Jesus I have begotten you, pinanganak ko kayo through the gospel. So ang tawag doon, mga father in faith. Kaya pag tinanong ka, saan ka dumadalo? Sino pastor mo? Sino father in faith mo? Sasagutin mo, pastor mo. Hindi nakakita lang ng magaling na mangaral doon sa YouTube. Ang galing-galing niya, ang galing-galing. Kilala mo ba ang tanong? Naghihirap ba sa iyo? Hindi. Di ba? Iyan ang mga pastor na nagmamahal sa inyo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, dahil ang pastor ay galing sa Diyos, ang membro, meron din trabaho. Ang relasyon ng pastor, ng membro sa pastor, duties of a member to their pastors. Ano mga duty? Ano duty nyo? Number one, pray for them regularly. Lagi nyo ipagpe-pray ang mga pastor, mga leaders, mga teachers. Ipagpe-pray. Bakit? Ang kalaban ng pastor, hindi tao. Mga demonyo. Ano kalaban ng pastor? Discouragement. Critics. Imbis na tinutulungan, pinagtutulong-tulungan. Kaya sabi ng Bible, pray for them regularly. Sabi natin, pray for them regularly. Sino dito nananalangin araw-araw? Di ba pag humingi kayo ng pagkain, Lord, bigyan mo kami ng pagkain araw-araw, sasama nyo na rin, pastor. Mula ngayon, Lord, ang aming pastor, pagpalain mo po, lalo pong pumogi. Lord, pagpalain mo kanyang biyahe, huwag magkakasakit. Sapagat ang pastor, bawal magkasakit. Naku, napakarami ko during pandemic, maraming pastor na nawala na. Tinamaan ng pandemic, yung isang pastor nang hihingi sa akin ng, tayo naman tumutulong. Pakitulungan mo ako kasi ako ay nag-dialysis. Ako po, napakahirap na sakit yan. Alam mo, yung mga miyembro, siguro, opinion ko lang yun. Hindi siguro pinagpe-pray yung pastor nila. Ako naniniwala dito, sinasama nyo kami sa panalangin. Tingnan natin isang istorya sa Acts chapter 12. Merong isang istorya dito, dalawang pastor. Sa Acts chapter 12, verse 1 to 6. Basahin natin sa verse 1. Now, about the time Herod the king stretched out his hands to harass some from the church. Meron talagang mga demonyo. Alam, sino nanonood sa YouTube na ginegera ng Hamas ang Israel? Kasi sa last days, pagtutulong-tulungan ang bansang Israel para girahin. Sana haganto na lang. Sino nanood ng balitang ganon? Ngayon, all truth are parallel. Kaya dapat ang mga miyembro pinagpe-pray ang church. Okay, tuloy natin. Verse 2. Now, then he killed James, the brother of John, with a sword. Pinapatay si Santiago, na kapatid ni Juan, sa magitan ng punugot ang ulo. Alright, verse 3.
Basa, kayo naman magbasa. Verse 4. Verse 4. Ilan yung pastor doon? Dalawa. Ano pangalan ng una? James. Ano pangalan ng pangalawa? Si Pedro. Si Santiago, pinugutan ng ulo. Ano ginawa kay Pedro? Sagot. Kinulong. Ang sabi do, intending to bring before the people after Passover, ano ginawa? Inaresto si Pedro doon sa verse 1, verse 4. He put him what? In prison. Ngayon, nung itong dalawang ito ay merong mga problema at suliranin, ano ginawa ng church? Verse 5. Ayan, verse 5. Basa, sabay-sabay. 1, 2, tingin muna dito. Basa, 1, 2, 3, go! Ayan. Ano ginawa kay Pedro? Was therefore kept in prison. Kasi nangangaral ang ebanghelyo. Mapalad nga tayo dito. Open na open ang simbahan. Kami, mga pastor, hindi tayo makapunta sa ibang bansa. Bawal mangaral doon. Tayo, open na open. But constant, ano ginawa ng church? But constant prayer was offered to God for him by the church. Sabi natin, constant prayer. Ang ginawa ng mga miyembro, dinulog araw-araw ang pastor sa Panginoon. Meron ako yung kilalang pastor, taga-Giginto, namatay din. Itong palang pastor na ito, may sama ng loob sa ama. Kasi yung kanyang ama, binubugbog yung kanyang nanay. Nung makita niya, nung siya maliit pa, sabi niya, paglaki ko, bubugbugin din kita. Hindi sila nakita, at pagkatapos, nung marinig yung mahalin mo, nanay at tatay mo, nung marinig sa akin, umiyak siya. Lumapit sa akin, sabi niya, Bishop, paano gagawin ko? Sabi niya, umuwi ka, hanapin mo yung tatay mo, puntahan mo, ihag mo, yakapin mo, humingi ka ng tawad. Sila'y nagkita. At nung sila'y nagkita, humingi siya ng tawad sa kanyang ama. Pinatawad siya. At pagkatapos, after 1 week o 2 weeks, nasagasaan siya ng 10-wheeler diyan sa Giginto. Bakit namatay? Dalawa yon, dalawang version. Una, hindi siya nagmahal sa magulang. Pangalawa, walang nananalangin siguro sa loob ng church. Kaya mahalaga po merong nagpe-pray na mga miyembro sa kanyang pastor. Amen. Say hallelujah. So, pangalawa, tingnan natin. Ano pa tungkulin ng miyembro? First Thessalonians 5:12-13. Give them high esteem of love. Bibigyan mo ng mataas na parangal sa magitan ng pagmamahal. Amen. Basahin natin, 1 Thessalonians 5:12-13. Basahin natin lahat para tayo nagbabasa. We urge you, brethren, to recognize those who labor among you, nagtatrabaho para sa inyo, and are over you in the Lord and admonish you. Verse 13. And to esteem them very highly in love, for their work's sake, be at peace among yourselves. Bigyan mo ng mataas na esteem, paggalang sa magitan ng pagmamahal. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, obey and submit to them. Hebrews 13:17. Hebrews 13:17. Basahin uli natin. Basa, mga kapatid.
Okay. Ano tawag sa anak na walang magulang? Ano sa Tagalog doon? Ulila. Eh yung ikaw ay ipanganak na hindi mo nakita magulang mo, ano tawag doon? Ha? Dahil hindi mo kilala magulang mo, ganun lang. Ha? Eh yung ikaw may magulang ka, tapos hindi pala yun ang tunay na magulang mo, ano tawag doon? Inampon ka. Ano mas masarap, yung may magulang o walang magulang? Sino dito wala nang magulang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano mas masarap, may magulang o walang magulang? Pero kapag ang magulang mo, lagi yan nagbibigay instruction. Masarap pa may magulang. Kaya kung kayo may magulang pa, mamahalin nyo magulang nyo. Ang magulang sa loob ng simbahan, pastor. Walang sumasagot. Ano gagawin sa mga pastor? Ano gagawin ng miyembro? Number 1 ay obey. Ever say obey. Laksa mo. Kapag ikaw ay may anak, hindi masunurin, ano gagawin ng magulang? Hindi magagalit. Galit agad. Hindi, ano gagawin? Sermonan. Kasama rin galit, siyempre. Ang sabi ng Bible, obey. Walang magulang na nangaral sa anak para mapalungi, kundi para sa ikabubuti niya. Tama ba? O anak, kababae mong tao, nag-aaral ka pa, huwag ka mong magpapaligaw. Ikaw namang lalaki, anak ko, mag-aaral ka mabuti. Gusto mo jowa ka agad, wala ka naman pangkain. Ganun, di ba? Yung mga magulang, ganyan Sino dito mga magulang, walang ginawa kundi magsermon? Pero ang magulang kapag sermon ng sermon, magagaling ang anak. Yung nanay ko na nabubuhay, madaling araw pa lang, kailala ni Ate Florio, kasi nagtitinda sa palengke. Kami mga bata pa, mga ano kami, ang tatagal namin gumising. Ang magulang, ayaw nung tanghali nang magising. Gusto, maaga pa lang gising ka na. Tama ba? Kaya ang sabi ng Bible, obey those who rule over you. Tayo mga tupa, ang mga pastor, dinadala ka sa magandang lalagyan. Sa magandang pastulan. Bakit kayo pinapalwa? Bakit kayo tinatawagan? Kumusta si brother? Kumusta si sister? Kasi nga, baka ikaw ay marahuyo ng mundo. Ang mundo, natikman mo na yan. Hindi ka sasantuhin ng mundo. Talaga ibubulid ka niyan sa makamundong buhay. Ilalayo ka niyan sa Diyos. Pero ang simbahan ng Kristyanismo, dadaling ka sa Panginoon. Say hallelujah. Kaya sabi ng Bible, obey those who rule, what? Over you. Ano susunod? Be submissive. Ano sa Tagalog be submissive? Magpapasakop ka. For they watch out for your soul. Ano trabaho ng pastor? Hinahanap ka at iniingatan ng iyong kaluluwa, baka mapahamak ka. Naku, kumusta na kaya si sister? Bakit hindi ko na nakikita yan? Pag pinapalo, sasagot yung tupa. Hello? Bagamat wala ako, nandoon ang aking kaluluwa. Kaya pala naubuan ng malusog, pirasot. Hindi, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, watch out for your soul. Say amen. Kasi ang tao may kaluluwa. At yung kaluluwa, yan ang patungo sa langit. Naintindihan nyo ba? As those who must give account, kami pala, yung mga leaders pala, mga Bible teacher, sila ang magbibigay na account. Sasabihin, nasaan na si brother? Ala, bumalik na sa mundo. Let them do so with joy, not with grief, for that you will unprofitable for you. Pagka hindi kayo nasunod, nalulungkot ang mga pastor.
pag nawawala. Amen? Say hallelujah. Naalala ko yung isang miyembro. Tinanong ko, nagkasalubong kami. Sabi ko, brother, saan ka galing? Ayaw magsalita. Kala ko hindi marunong magtagalog. In-English ko rin. Ano ba English doon? Sabi ko, where have you been? Where have you been, my friend? Hindi magsasalita. Maya-maya, nakalagay dito yung may umuusok sa likod. Nahihiya sa akin. Nung nagsabi ng totoo, bumugat ito, parang chimney yung bunganga. Sabi ko, sa isip-isip ko lang, nahihiya ka sa akin, sa Diyos hindi ka nahihiya. Kuminsan, ang mga pastor, siya pang nahihiya, gumawa ng kasalanan ng mga miyembro. Mas lalo pagka sa pilahan ng loto. Nako, sa SM, tinitingnan ko sino yung mga miyembro doon, ha? Pag may nakita ko miyembro, ako nahihiya, kasi nga, they will give account to the Lord. Pero kapag ang miyembro is spirit-filled, hallelujah, umaattend yung araw ng linggo, masasaya. Tuwan-tuwa ang pastor, pati Diyos sa langit, tuwan-tuwa. Alam mo, pagka kayo absent pagka linggo, alam mo, pagkatapos ng linggo, ang mga pastor, nagtatanungan yan. Bakit si sister ay wala? Ano nangyari? Di pagka tama naman dahilan, okay, good. Number 2. Itong sister na to, ba't wala? Wala nung linggo. Na miesta. Ano? Uso pa ba ako, piyesta? Hindi, malulungkot yung pastor. Okay, talagang ganun eh. Itong pangatlo. Ano nangyari? May sakit. Okay, good, check. So pagpe-pray yan. Lahat nung nawawala sa gabi, sa buong linggo, ipinagpe-pray. Panginoon, pagalingin mo po siya, tulungan mo po siya, Panginoon. Habang inooperahan, ang anghel mo'y bumaba sa kanya, tulungan siya, in the name of Jesus. Ito, isang system na to, ano nangyari? Namatay yung kanyang kapitbahay. Ano ngayon kung namatay kapitbahay? Naapektuhan. Alam nyo, maraming ganun may problema sa emosyon Ang pastor din, silang nagpe-pray sa mga tupa. Amen. Pag ang miyembro masaya, masaya din ang pastor. Ito, si sister, bakit ang lungkot-lungkot? Walang pera. Sabi sa kanya, ganun din ako, wala din akong pera. Mga kapatid, iyan ang trabaho ng mga pastor. Naintindihan ba natin? Alright, palakpakan natin ang Panginoon. Pang-apat na trabaho ng mga tupa sa pastor, stand by them and obey them. Ano ibig sabihin nun? Kasama sa ginawa at sa hirap. Basahin natin sa 2 Timothy verse 4 to 16. At my purse depends no one stood with me, but all forsook me. May it not be charged against them. Tayo lahat magbasa. 1, 2, 3, go! Alright. Ang sumulat nito si San Pablo. Sumulat kay Timoteo. Dahil siya ay nagpapastor, ang sabi dito, wala man lang isang na tumayo man lang sa kanya. No one stood with me, but all who forsook me. Ibig sabihin, ang mga tupa, kasama ang pastor, sa hirap at ginhawa. Walang umi-amen na. Say hallelujah! Kasi ang mga pastor, pinagpe-pray na kayo sumagana. Lord, bless this man. Bless this businessman. Bless this man. Bless this businessman. Lord, pagpalain mo siya ngayong taong ito. Aba, nung pinagpala na, nakalimutan na yung nag-pray. Siya ang nag-pray, iba na kinabang. Alright? Hindi ganon. Ang sabi ng Pablo, may it not be charged against them. Tingnan po natin sa another verse. 2 Timothy 1:16 to 18.
Basahin natin lahat para tayo nagbabasa. Verse 17. Verse 18. Isa-isahin natin. Balik mo sa 16. Balik mo doon. The Lord grant mercy to the household of Onesiphorus. Bakit? Kasi itong palang pamilya ni Onesiphorus, mahal na mahal si Pablo. Ang sabi ng Bible number 1, he repressed me. Talagang binigyan niya ako ng kaginhawahan. Was not ashamed of my chain, kahit nakabilanggo. Praise God. Verse 17. When he arrived in Rome, he sought me out very zealously and found me. Hinahanap lagi ako nung pamilya ni Onesiphorus. Mayroong kasabihan, tapos naman na, during pandemic pala, di ba, sarado simbahan. Bihira dumadalo, walang pagkain. Sabi ng mga pastor, buti pa ka ng pandemic. Ang dami namin pagkain. Iba-ibang klaseng bigas. Iba't ibang klaseng luto ng manok. Mayroong mga prutas. Ngayon na wala ang pandemic, wala na rin. Ano ibig sabihin na? Ibig sabihin, talagang bine-bless nila ang mga lingkod ng Panginoon. 1 million thanks to all of you. You are blessed in this church. Palakpakan natin, Panginoon. Itong mga miyembro niya, they are very zealous. Yung pamilya ni Onesiphorus. Zealous, ibig sabihin, yung naglalagablab na pagmamahal, zealously, and found me. Hallelujah. Ang pastor kasi, ang trabaho, hanapin ang mga tupa. Pero pala, ang tupa rin, naghahanap din pala sa pastor. Kaya nagtataka ako, pag wala ako dito, umuunti ang dumadalo. Sabi, sino ka, pastor? Sino preacher ng second service? Sino speaker ng first service? Totoo naman pala yun. Ano? Okay. Verse 18. Verse 18 na ba yan? Alright. Basa. Ayan. He ministered to me at Ephesus. Nagmi-minister sila to. Amen. Ang maganda dito sa church natin, hallelujah, mapagmahal na mga miyembro dito. Once upon a time, nung wala pang Jesus Christ the Deliverer, hindi tayo mahal ng mga kapwa leaders. Imbis na tulungan ng pastor, pinagtulong-tulong. Makikita mo naman, pagka ang pastor galing sa puso ng Diyos, magtatagumpay yan. Kahit ano gawin mo. Para si Joseph, ibinenta, tinapon, walang nagawa, naging prime minister pa. Pag Diyos ang pumili sa pastor, mga kapatid, para yung malunggay. Sino dito nakakain ng malunggay? Yung iba, pagka kumuha ng malunggay, pati sanga kinukuha. Tama ba? Pagkuha ng sanga, itatanim doon sa kanilang bakod. Ang malunggay, habang pinuputol mo, dumadami ang usbong. Ang simbahan ng Jesus Christ the Deliverer, lalong dumami nung nausbungan. Bakit? Nakatanim sa Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ngayon, ano reward natin? Ano reward ng pastor? Ano reward mo kapag meron tunay na relasyon ang pastor at ang tupa? Ang reward ng pastor, kayo pong mga nakikinig sa FB live streaming, number 1, the reward. Genesis 15 verse 1.
Kanina maganda rin tinuro kanina. Genesis 15 verse 1. God Himself is our reward. Basahin natin lahat. 1, 2, ready, go. Sa mga naglilingkod sa Panginoon, whether you are pastor, leaders ka, o singer ka, basta naglilingkod ka sa Panginoon, your reward is no other than God Himself. Basahin natin itong dulo. I am your shield and your exceeding great reward. Hindi lamang ordinaryong reward, exceeding great reward. Say it again, I receive exceeding great reward. I prophesy to all of you, lahat ng dumalo ng second service at nanunod kayo nandito ngayon, you will receive exceeding great reward in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lahat na nakatanggap, pumalakpak na malakas. Bukas, pupunta tayo sa Thailand, sa Bangkok, Thailand. Alam mo kung ilan ang delegates natin na galing dito? 37 ang delegates. Ako'y napili na mag-i-speaker sa Asia Revival Conference sa Thailand. Sa dami na mapipili sa Pilipinas, ako napili. Ang tawag doon, favor. Pero alam nyo, bago kayo pumalakpak, alam mo yung sasama sa akin, libre ang hotel, libre ang pagkain, libre ang sasakyan. Ang gastos lang namin ay airfare. Blessing ng Diyos. Ang tawag doon, exceeding great reward. Kaya kapag naglilingkod ka sa Panginoon, we cannot outgive God. Yung pagpunta mo rito, ang iyong sakripisyo, oras sa panahon, salapi, you cannot outgive God. God will reward you exceeding great reward. Amen. Ang hina naman ng palakpak eh. Amen. Ebra say reward. Kailan binibigay ang reward? Itong ang row 1. Ano binibigay na? Saan nanggagaling ang reward? Hindi, bukod sa kay Lord. Sa literal. Paano ba nakukuha ang reward? Pag ikaw ay nagtagumpay, right? Halimbawa, paligsahan, nanalo ka, meron kang reward. Sa kayo, ano pa? Paano nakukuha reward? Ilan na nananalo sa reward? Minsan isa, minsan tatlo. First prize, second prize, third prize. Tama ba? Ang first prize, magkano binibigay? Espesyal. Purihin ang Panginoon sa mga lingkod ng Diyos at mga anak ng Diyos na nandito. Ang reward natin, hindi ordinaryo, hindi pansamantala lamang, kundi si Jesucristo ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. I am exceeding great reward. At kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, Psalm 37 verse 25, wala, sabi ni David, Psalm 37:25, basahin natin. Psalm 37:25. Basahin natin. 1, 2, ready, go. Tingkay lahat. Kayo ba'y namalimos na? Namalimos na ba kayo? Ang sabi ni David, mukhang ako nakita ko. Ako'y naging bata, ako'y ngayon senior citizen na. Wala akong nakitang mga matuwid na inaklahi at mga lahing na malimos. Lahat ng nasa Diyos, tandaan natin, in God's due time, God will reward you abundantly. Amen. Hindi ka magiging pulubing. Hindi ka paghihirapin ng Panginoon.
Because you are serving the Lord. Sino dito, pagka binibilang ang mga pagpapalay, tuwan-tuwa siya? Yung magising ka lang sa umaga, di ba kayo natutuwa? Gising kayo ngayon. Sino nagpapasyang matulog? Ikaw. Pero bago lahat, sino unang natutulog? Yung babae o lalaki? Sino unang natutulog sa bahay? Brother Joe. Ginagaya mo ko Lalaki. Pero sino nagpapasyang matulog siya yung kanyang sarili? Di ba siya? Sino nagpapasya na para magising ka? Panginoon. Kung hindi tayo ginising ng Diyos ngayon, meron akong ka-classmate, meeting ako meron kaming anniversary, reunion doon ko meeting. Ito pa nga isang ka-classmate ko, hindi nagising. Nung ginigising, hindi magising, dinala pa sa Sacred Heart. Ang haba ng tulog niyan, hindi na raw siya magising. Siguro kape-pray ng kanyang mga mahal sa buhay, nung magising siya, pawis na pawis, yung kanyang damit, punong-puno ng pawis. Sabi ko, merong pa purpose ang Diyos kung bakit ka nabuhay ngayon. Sinesharean ko lahat ng kaklasmate ko, mga taga-Santulyon, taga-Santon. Mga may edad na rin. Sabi ko, may purpose pa ang Diyos sa inyo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may purpose ang Diyos sa buhay mo. Lakasan mo. Kaya maglingkod tayo sa Panginoon. Amen. Say hallelujah. Tatandaan natin, pagka tayo nasa Diyos, huwag tayo mag-i-struggle sa pera. Lagi plaskad ng plaskad yan. Araw ng linggo, 6 na araw, atin. 7 araw, sa Diyos mismo. Kasi alam mo ang Diyos, pagka kiniwalat yung kayamanan mo, 1 oras lang yan. Ilang minuto lang, tapos na yan. Pero pag ang Diyos kakampi mo, sa buhay mo, sa material, sa hanap buhay mo, paganda ng paganda ang buhay mo. Amen? Tingnan yung nangyari sa Morocco. Lumindol. Pagdating sa Libya, bumaha na napakalakas. Hindi natin alam, ang buhay mo, basta ibigay mo sa Diyos. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto thy own understanding. In all thy ways, acknowledge God and He will direct your paths. Say hallelujah. Pagpapalain ka ng Panginoon. Pangalawang reward. Matthew 19:29. Kayo mga naglilingkod sa Panginoon, mga cameraman, mga soundman, basta kung ano ministry mo sa gawain ng Panginoon. Matthew 19:29. Let us read, please. 1, 2, ready, go! How many? Ang reward? 100-fold. Pag sinabing 100-fold, ilang ulit na ibayo? 100 ibayong pagpapala. O kagandahan, no? Ang sino man nag-iwan ng mga bahay, ibig sabihin, marami kang bahay pala. Bahay, kapatid na lalaki, kapatid na babae, tatay, nanay, asawa, anak, lupain, alang-alang for my name's sake. Alang-alang sa pangalan ni Jesucristo. They will receive how many? 100-fold. I declare to all of you today, you will receive 100-fold of blessings. Come on, clap your hands to the Lord. Yung negosyo mo, palalaguin ng Panginoon. Amen. Say hallelujah. Hindi pa pwede sa Diyos yung mas mahal natin ng Diyos kaysa asawa mo, anak mo, mahal mo sa buhay. Yung iba hindi nakakadalo, hindi maiwan yung bahay. Ano pa meron kayo sa bahay nyo? Meron bang mawawala doon? Ikandado nyo yung todo. Yung iba sabi sa amin, kasi pastor tayo,
Oh, ba't di ka umaten? Eh, wala akong bantay sa aming bahay. Ang ganda ho ng bahay natin. Eh, sa isip-isip ko lang, sino ba may bigay ng bahay? Dapat, lahat ng blessing, inspirasyon. Amen. Naku, hindi ako makakadalo. Bakit? Ako ho nag-aalaga ng apo. Abay, hindi ka ba nahihiya sa nanay mo, sa lola na yan? Nag-alaga na ng 6 na anak eh. Pati ba pa'y apo'y pinapaalagaan mo. Kumuha ka ng katulong mo. Sabi ng iba, eh si Bishop Day kasi wala pang apo. Malalaman natin. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, yung reward ng mga naglilingkod sa Diyos. Say hallelujah. Alright. Ano pa? Pag pinagpala mo naman ng pastor, 2 Chronicle 20:20. Kasi yan is a matter of relationship. 2 Chronicle 20:20. Ayan. Ito na, sa dulo. Lagyan mo nga ng pula yung believe at saka yung prophets and prosper. Itong dulo, basahin natin. No? Believe in the Lord your God. Simulan natin. 1, 2, 3, go. Ayan. Manampalataya ka sa propeta, mga lingkod ng Diyos, ikaw ay magtatagumpay. Gaganda ang buhay mo. Amen. Sino dito gumanda na buhay? Amen. Panghuli, Matthew 10:41 to 42. Pagbiles mo, mga lingkod ng Diyos, ito po ang regalo ng Diyos sa iyo. Matthew 10:41 to 42. Basahin natin. He who receives a prophet in the name of the prophet shall receive a prophet's reward. And he who be receive a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. 42. Ayan, basahin natin lahat. Kayo mga nasa likod, read please. Ano yun, no? Ano yung susunod? Merong ano yun? Anong version? Pakilagay mo. Sundan mo. He shall by no? Ano yun? No reward. Ayan. Ulitin natin. 1, 2, ready, go. Ano daw ibibigay sa pastor? Isang basong tubig. Isang basong tubig lang yan. Eh, paano kung may kulay pa? Amen. You will not lose your reward. So, naintindihan ba natin? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya sa lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, ngayong buong ito, Happy Pastor's Month and Happy Teacher's Month sa inyo lahat. Tumayo tayo. At ang prayer ng pastor para sa inyo lahat, ito laging pinagpe-praise para sa inyo lahat. Number 6:24, 25, 26. Pakilagay ngayon, Numbers 6:24 to 26. Merong awitin nagsasabi, this is my desire to honor you. Aya, ito ang prayer natin sa prayer ng mga pastor. Basahin natin, the Lord bless you and keep you. Verse 25. The Lord make His face shine upon you, be gracious to you. 26. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Yan ang prayer ng mga pastor sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga anak ng Diyos.
Praise the name of the Lord. Awitin natin, this is my desire to honor you. Lord, to honor the Lord. Tingin muna kayo lahat dito, awitin natin. Yan, praise the name of the Lord. Awitin natin yan para sa Panginoon. This is my desire to honor you. Thank you, Jesus. Sing it, please. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. I give you praise. I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. That I take every moment I wait. Lord, have your way in me. I live you my heart. Every moment I wait, Lord, have your way in me. Taas natin dalawang kamay natin sa Panginoon. Our true shepherd is no other than God Himself. Anumang oras, panahon na ginugugol mo para sa Kanya, sa gawain ng Panginoon, pera man, sakripisyo, oras at panahon, you cannot outgive God. God is your exceeding great reward. O Panginoon, maraming salamat sa mga anak mo na nandito. They are the sheep of your pasture. Ito'y pinagkatiwala mo sa aming lahat upang madala namin sa iyong harapan. And we are an overseers because they are purchased by the blood of the Lamb. Sino man sa aming mga kalagitnaan, hallelujah, na ikaw ang aming Diyos at wala na iba maliban sa iyo. I-bless mo ang aming mga puso. Turuan mo kami maging masunurin at pagpapasakop sa iyo at sa mga lingkod mo. At anuman nakikita mong karumihan ng aming puso, sa isip, salita at sa gawa, masasamang pag-uugali, patawarin mo po ang pusong ito. Hugasan mo kami na yung dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Sabihin natin lahat, Panginoong Hesukristo, you are our chief shepherd, and we shall not want. Panginoong Jesus, anumang nakikita mong karumihan ng pusong ito, bilang tupa mo, ako'y humingi ng tawad sa iyo. Linisin mo ako na yung dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Mula sa araw na ito, ako'y susunod sa iyo. I want to obey you. I want to submit into your hands. Today, Lord, I declare, as for me and my house, I will serve the Lord. We will serve the Lord. Marami pong salamat in Jesus' name. Haba ikaw nakayoko nakapikit, dahil siya ang chief shepherd natin, He will bring us to a green pasture. Dadalhin tayo sa sariwang pastulan. Yan ang gusto ng Diyos. Taas mo dalawang kami, humiling ka sa ating Ama sa langit. Sa pangalan ni Jesus, while the singer will sing,
Hallelujah. This is my desire to honor you. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. This is my desire Yes, Lord. to honor Know you. Lord. Pagpalain mo po lahat ng kahilingan ng mga ama ng tahanan. Ang mga ina ng tahanan ng mga kahilingan nila. Ang mga may sakit at may karamdaman, pagalingin sa pangalan ni Jesus at bigyan sila ng mahabang buhay in the name of the Lord. Yes. Ang mga nalulungkot ay bigyan mo ng kagalakan in the name of Jesus. Lord, pagpalain mo ang bawat pamilya ng iyong mga anak ngayong umaga na napunta sa lugar na ito. Touch them, bless them. Because you are our chief shepherd, we shall not want. Goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. And we will dwell in the house of the Lord forever and ever in the name of the Lord. I give you my heart. I I give you my live for you, oh Lord. every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give Thank you, my Jesus. heart. We give you praise and I glory. give you my soul. Lord, thank you. You are our chief shepherd. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Tayo manalangin, Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga lingkod mo, pati mga nanonood sa FB live streaming. We declare today, you are our exceeding great reward. I-bless mo rin lahat ng mga tupa mo, mga anak mo, maging matagumpay sa hanap buhay, sa kanilang relasyon, sa pamilya. Balutan kami na yung dugo at samahan na yung anghel sa kalangitan in the name of the Lord. At dahil kami naglilingkod sa iyo, ikaw may sabi, sino man nag-iwan ng bahay, lupa, asawa, anak, alang-alang sa iyong pangalan, they will receive 100-fold of blessings. Right now, I declare that you will receive 100-fold of blessing, kasama ang peace of mind, joy, even abundant blessing be upon you and be upon your family. Marami po salamat, Panginoon Diyos. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang parangal ngayong umaga. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Palakpakan natin, Panginoon. Amen.